Kung makikita natin yung commitment ni Jesus na tapusin ang kanyang assignment hanggang doon sa cross, dito tayo magiging malaya. Ano nyo bakit? Kasi, kung si Jesus ay gumibak at siya'y nagpa-interrupt doon sa kanyang tinatanggap, yung sasakit na kanyang tinatanggap sa kanyang katawan, yung bugbog sa kanyang katawan, kung siya ay nagpa-interrupt doon, sana ngayon wala tayong kaligtasan. Kung siguro doon pa lang sa beating post, alam nyo, merong beating post bago nila iparada ang isang kriminal at bago nila pabuhatin ang cross, meron silang tinatawag na beating post. Siya isasabi doon sa isang poste at hahagupitin at bubugbugin yung katawan at siya ilalatiguhin na kung saan ginamit kay Jesus sa panglatigo ay yung merong gloss. Nakahulugan nito, may mga sting, may mga lason doon sa dulo na yun at yun ay kapag tumama sa katawan at pag hinila, napupunit yung laman. E paano kung si Jesus ay gumibak na doon pa lang sa beating post na habang siya'y pinapalo, habang siya'y hinahagupit, habang siya'y nilalatigo ng mga matatalim na tinik na yun, na pumupunit ng laman. E paano kung sinabi niya, ayaw ko na magpatuloy, dito na lang, ayaw ko na, give up. Meron tayong kagalingan ngayon. Meron tayong kaligtasan ngayon. Meron ba tayong kalayaan ngayon? Kung si Jesus gumibak, mga kapatid, wala tayong kaligtasan ngayon, wala tayong kagalingan ngayon, at wala tayong kalayaan. Kung si Jesus ay hindi nagpatuloy, kung siya ay nagpa-interrupt, salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Tinapos ni Jesus yung dapat tapusin, hindi para sa Kanya. Hindi para sa Kanya, mga kapatid. Sa palagay natin, may benepisyo sa Kanya. Wala. Ginawa niya yun, tinapos niya yun para sa'yo at sa akin. Hindi ko lang unawaan. Tinapos niya yun para sa'yo at para sa akin. Di ba? Di pa kumbinsido. Tinapos niya yun para sa iyong kagalingan, para sa iyong kaligtasan, para sa iyong kalayaan, para sa iyong promotion. Habang hinahagupin siya, alam niyo kung sino ang nasa isip ng Panginoon? So, paano mo alam? Paano mo alam? Sinong iniisip niya? Alam niyo kung siya iniisip niya yung sarili niya, lulunglong siya sa trono, hindi, hari na siya. Dati na siyang nakalunglong sa trono. Hello? Hindi niya na iniisip yun. Ang iniisip niya ay ikaw at ako habang pinupugbog at hinahagupin ang kanyang katawan. Kapag tayo may nararamdaman, nandoon ang ating kagalingan na sa pamamagitan ng mga sugat na tinamon ng ating Panginoon sa kanyang katawan, tayo yung sigaling. Sabi na sa kanyang Diyos. It is for us! For our greatness! Para sa ating kaligtasan, para sa ating kalayaan. Praise God. Hindi nagpaintira ang Panginoon. Siya'y nagpatuloy. Ganyan ka talaga. Ganyan ka talaga sa baby mo. Para sa'yo. Laban ako. Yes, yung laban ni Jesus yung para sa akin. Wala? Amen? Amen. Praise God. He endured the cross for us. Everything He did it for our benefit. And the result, kung ano ang resulta ng kanyang tinapos, ay benepisyo para sa atin. Hello. Sabihin natin.
Praise God. Hallelujah. Ulit tayo ng benepisyo ng Diyos. Amen? Amen. He loads us daily with benefits. Sabi ng Bible. Praise God. Hindi tayo niluload ng Panginoon ng problema. Nilulod niya sa atin benepisyo. Salamat sa dalawa. Ang nilulod ng Lord sa atin benepisyo. Salamat sa tatlo. Ang nilulod ng Lord sa atin benepisyo. Praise God. Hallelujah. Benefits. Praise God. Pangalawa. Bilang Bible. Let us throw off. Let us lay aside. Let us strip off every weight that slows us down. Meaning, don't bring the excess. No. Huwag natin dadalhin yung mga sabihin ng excess. Hindi kailangan. Yung mga hindi kailangan. Alam niyo nung way back 1990, 1991, sumama ko ako sa bisyo doon sa Quezon. At yung panahon na yun, talagang wala pang daan. Talagang bundok ang dadaanan mo at walang trail. Saan ka lang susuot para makarating ka sa lugar. Dahil ko sa kainitan ng aking damdamin sa paglilingkod sa Diyos, nagdala ko ako ng bag na mabigat. Nagload ako ng mga gamit na ando yung meron akong libro, meron akong Bible na napakalaki, yung mga dalawang sapatos, daming damit, bit-bit ko huyo sa aking bag. Yung pupuntahan mo namin lugar ay patirik, pataas. So dahil sa mabigat yung aking bag, papanik kami ng bundok. Wala pa, nasa kalahati pa lang, bumigay na ako. Sabi sa akin yung kasama namin, sa Pastor King, si brother ko, hindi ng grasya. Ikaw kasi magdadala ka ng mga gamit mo. Ang bibigat ng dinala mo. Sabi ng kasama namin, sorry, nagdala kaya na ng bato eh. Pati yung mga hindi dapat, dinala mo. Kaya tuloy, tumirik ako. Bukod sa during travel namin doon sa taas, bumigay ako. Kung sabihin ng bumigay, talagang mahilo-hilo ko at parang ayaw ko lang magpatuloy kasi wala pa sa lahat eh. Pipipinin ko yung mabigat. So, ano gagawin ko eh? Sa akin, iwanan ko. Or padala ko sa iba. So, mabuti na lang ay mabait yung kasama namin. Si Lalagyan ko. Binit-bit na yung dala ko. Kami na, kaya ka pala tumirik eh. Bigat ng dala mo. Dinala mo, pati yung hindi kailangan. Minsan, marami yung pagkakataon na tumitirik tayo. Hello? Ano ibig sabihin ng tumitirik? Parang, yes, parang pakiramdam mo ay dibaw ka na, ayaw mo na magpatuloy. Parang nahihiti na ka. Mga kapatid, isa lang ang prescription ng Bible. Don't bring the excess. Yan ang magpapabagal sa atin. Yung mga hindi dapat. Yung mga tinatawag na spiritual